Alright, good morning Davao. So dito tayo ngayon sa Ecoland Bus Terminal kasi sasakay tayo ng bus o kahit ano no, anything na pinimasakyan natin just to reach our to this target destination. And of course, showcasing natin yung lugar. So kapag showcasing tayo sa lugar, lahat ng pwedeng makita ay makita na, gaya ng mga bus. Isa yan sa mga magandang tanawin dito sa Ecoland, Davao City. So isa yon sa magandang tanawin sa Ecoland, Davao City terminal, no? Bus terminal. At mga habal-habal driver, malaking tulong yan nila. Malaking tulong na makapagpabigat, no? Sa mga, ibig ko sabihin, malaking tulong niya nila sa mga pasahero, lalo sa mga hindi taga Davao na hindi alam yung mga lugar uuwian. So yun, tatagain man sila ng pamasahing napakamahal, at kahit man hindi safe kasi wala naman tayong motorcycle dito, wala naman tayong motorcycle taxi, di ba? Unlike other cities like Cebu, Manila, or NCR, metropolitan rather, or metro cities. So yun yung isa sa mga view dito. Pati yung mga karinderya, no? Ganda. Yung kahit wala kang pera or kahit busog ka. Pero okay, bus mo na. Ayan, bachelor tours. So yung kahit ano, busog ka na, kakatapos mo lang kumain, pero dahil nga sa ganda ng ano, ng presentation ng mga ulam nila, parang natatakam ka ulit na gusto mo kumain. Kaso nga lang, walang pera, no? Kahit paanong gutom, kahit ano pang takam, sarap sa mga pang-ulam sa karinderya, basta wala ka naman pera, pamasahe lang, hindi ka pa rin makakain, no? Okay, Yellow Bus Line. Basta isa yan sa magandang tanawin sa Davao City, no? Number one, kapag nandito ka sa Ecoland Bus Transport Terminal, isa sa pinakapangunahing makikita natin dito na talagang mapapamangha ka or mamamangha ka or basta ma-amaze or tawag nito, parang hahanga ka, no, sa mga hitsura. Ganda is yung mga buses. Different buses, different companies, different styles, designs, and looks. So yun po yung views dito. So bali, for today's video is flexing Ecoland Bus Terminal, Davao City. At ito naman Hall of Justice. Okay, dito naman yung building na yan, hindi ko alam kung ano yan. Baka parte din siya ng Hall of Justice, ano? Ano sa tingin niyo? O ano siya, government office. Kasi tinan mo yung kanyang disenyo, para siyang ano, parang ganito din, tingnan natin ha. Kaidap sa inyo. Sa mga taga Davao City na hindi pa napuntang Ecoland na matagal na panahon, kasi nga buhay niyo puro trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, lalo't kayo taga northern part of Davao, like mga kilometer sa Jis, 11, 9, Lanang, Panakan, Tibungko, Buhangin. So kapag yan ang mga lugar na inyong tinitirhan ngayon, hindi nyo masyadong ma-access itong bus terminal Ecoland. Igawa nung hindi naman talaga kayo pupunta dito para sumakay ng bus. Kasi kapag kunyari pupunta kayo ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, basta Caraga Region, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, and Samal. So hindi nyo na kailangan pumunta ng Ecoland Bus Transport Terminal para lang makasakay ng bus. Kasi pwede nyo kayong pumunta sa Buhangin, pwede na kayong pumunta ng tawag dyan, pwede kayong pumunta ng Buhangin, Bunawan, Arcastillo, Boulevard area, para makaabang kayo ng bus na masakyan. Anyway, yun pala yung hindi ko na nakalimutan ko. So, sabi ko diba na baka government office din yung building na yon, gusali na yon. Yan, kasi kita niyo yung disenyo ng building. Halos hawig niya itong gusali na to, diba? Yung structure design. Mga porter, meron tayo dito. Porter, ayan, mga legit yan, no? Talagang certified, kinikilala ng city government of Davao na sila ay
nagtatrabaho talaga sa ganyang uri ng trabaho. Pero itong mga habal-habal driver, hindi ako sure dito kung legit to sila. Maaari ding para basta walang as far as I know, walang motorcycle. Hindi lang. As far as I know, walang motorcycle taxi dito sa area sa Davao City, no? Mismo. Kaya kung gusto niyo makatipid, hindi rin kayo makatipid sa habal-habal, no? Kasi mas mahal pa sila sa taxi. Diba? Ganda ng Davao City, no? Bus terminal. So ito yung bungad, ha. Sabi nga ni Senayon, shout out kay ANC na nagsabi ko kayo, di ba sir, sa isa kong video nung nakarang araw ba yun o kahapon na dapat ay bungad pa lang meron ng agad-agad na makikita ang mga tao, mga turista, mga dayo, mga bisita sa isang syudad. Meron na agad sila makikitang structure, no, na talagang mag-define sa syudad, and at the same time pagkakakilanlan, gano'n, no, parang icon, gano'n. So dito sa Davao naman, siyempre tulog kayo galing Caraga region, galing kayong northern part of Mindanao, southern part of Mindanao, central Mindanao, northern central Mindanao, Luzon and Visayas. So pupunta kayo ng Davao. So siyempre babunga daw sa inyo itong Ecoland Bus Terminal, kasi dito na kayo gigisingin ng konduktor. Gawa nung nakatulog na kasi kayo, di ba? So ginawa ko yung ganong eksena kasi na-experience ko na rin yun na natulog lang ako sa biyahe. Tapos pagising ko, Ecoland na. Sabi ko, ito pala yung hitsura ng Davao City. Welcome. Pero kung ikaw naman ay gising talaga from the beginning, hindi ka talaga natutulog kasi nga excited kang magbiyahe, excited kang makita ang Davao City for the first time, or for the first time after 10 years, for the first time after 5 years, for the first time after 20 years, no? So excited ka. Ano kayang makikita sa Davao City, bungad pa lang. So if you're coming from southern part of Mindanao, so ang pinaka-entry point ng Davao City would be Toril, no? Sa may Barangay Sirawan, yung checkpoint natin sa lugar na yon, no? So doon po natin makikita. Doon natin makikita yung yung pinakabungad ng Davao City. So syempre, ano ba yon? Task Force Davao. Sila yung nag-checkpoint, sila yung nag-i-scan ng mga gamit bagahe. Para tayo na sa eroplano lang. Yung mga MRT, LRT station sa Manila na dadaan ka sa scanning machine. Para i-scan yung bag mo, tsaka yung katawan, lahat-lahat. Baka meron ka mga dalang mga deadly weapon or mga ipinagbabawal, mga illegal na mga kontrabando, ganun. So doon pa lang makikita mo na talaga, wow, welcome Davao. So malalaman mong nasa Davao City ka na kapag nakita ka na ng Task Force Davao. Ganun, no? Same with Northern Central Mindanao sa may Buda. Merong dyan, area dyan, checkpoint. Meron tayong mga kapulisan, Task Force Davao na tumitingin sa ating mga gamit. Tapos naman, northern part of Mindanao, Davao. So sa may Lasang, no, Barangay Lasang, meron na kayong nakikitang checkpoint. So malalaman yung nasa Davao City na kayo kapag meron kayong mga checkpoint. Ganun yun, tama AMC, no. So hindi talaga structure ang sa Davao or yung mga skylight, hindi talaga yun ang pinakabungad sa Davao, kundi safety and security and comfortability yung bubunga daw sa inyo, magwe-welcome sa inyo dito sa Davao City. Yun, no. Just for example lang, meron akong example. Yung Marikina, malalaman mo na sa Marikina ka na kapag malinis na yung kalsada, kapag malinis na yung daan, mga kalye, wala kang makikita mga baso-basura. So yun lang, isa lang yun sa example. Thank you for watching and bye bye.